Kamusta po muli mga kababayan, mga katambay? Si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po inyong lingkod dito po sa Tambayan mga kababayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Saan man sulok ng ating bansa o mundo tayo naroon, ay naway maingatan po tayong lahat mga kababayan. Ito po, komentuhan na po natin mga tambay. Ito po, kanina po. Yan, yung mga atat na atat po at talagang planado po talaga yata nila talagang pabagsakin ng Vice President. Ay, nasa script naman po yata talaga nila ito na pabagsakin gamit ang impeachment. Ayan po, ang mga senador po ay nag-oath na po, nag-take oath na po sila na tatayong mga hurado o judges sa impeachment ng Vice President mga tambay. At pakinggan po natin itong balita dito po sa mga nanumpa o nag-oath ng tatayong mga judges po mga kababayan. Talagang ito naman po talaga ang plano nila dahil 3 taon po nilang tinrabaho ito mga kababayan na talagang pabagsakin ng isang Vice President. Di po ba? At pakinggan din po natin ang Vice President yung mga korupsyon na kanyang alam ng napakatagal na. Pero wala pong kumakagat at wala pong pumapatol at wala nag-iimbestiga sa mga pasabog din po na korupsyon ng Vice President. Lalong-lalo po sa First Lady at ganun din po sa Speaker ng Kamara, mga katambay, na tinatawag niyang tambaluslos. Pero tingnan po muna natin at panoorin itong oath, itong mga senador, mga kababayan. Article 11, Section 3, Paragraphs 4 and 6 of the Constitution. The Senate is now constituted and convened as an impeachment court, and the impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte is hereby declared open and called to order. At this time, the Chair will preside the oath to the senators in the chamber in conformity with Article 11, Section 3, Paragraph 6 of the Constitution. What is the pleasure of the Honorable Marcos? Yes, Mr. President. May I place on record that I make this oath ad cautelam without prejudice to the resolution of jurisdictional issues as well as issues pertaining to the validity of the impeachment complaint or to the filing thereof, if any. Thank you. Duly noted and entered into the records. What is the pleasure of Senator Padilla? Gusto ko lamang din pong mailagay sa talaan na ako po ay manunumpa pero meron pong reserbasyon. Yun lamang po. Duly noted and entered into the records. May I now request everyone to please rise. Raise your right hand and repeat after me. I, please state your name. Solemnly swear that in all things appertaining to the trial of the impeachment of Vice President Sara Zimmerman Duterte, now pending, I will do impartial justice according to the Constitution and the laws of the Philippines. So help me God. You may take your seats. Yan po mga tambay, napanood po natin. Nag-oath na po sila ang mga tatayong hurado judges sa Vice President sa impeachment. Sa impeachment po mga tambay. Unbelievable, ano? Karamihan po ng mga senador na tatayong hurado o judges ay karamihan po yata ay puro magnanakaw, di umano. Pero sila po ang lilitis. Sila po ang karamihang may karga-karga ng korupsyon, di umano. Lalong-lalo po sa institusyon ng Senado at Kamara. Isang damukal po ang ginagawa po nila dyan pagkontrol sa ating kaperahan. Pero sila po ang mag-i-impeach sa Vice President. Yan lang po ang ating katanungan. At pakinggan naman po natin ang Vice President, mga tambay, yung totoo, kung sino po ba ang totoong mga magnanakaw di umano sa ating bansa. Sino po ba ang talagang mga korap na mga politiko? Sino po ba talaga ang gahaman sa pera at pondo ng taong bayan? Ito po ang pahayag ng Vice President na wala po nag-iimbestiga rito. Kahit po ang
Kahit po ang ombudsman, hindi pa nag-iimbestiga rito sa mga pasabog ng Vice President. Ganon din ang DOJ, NBI. Wala. Tahimik po sila. Pagka ang issue ng korupsyon ay sa kanila, kailangan po sila ay maging bulag, pipi at bingi at duling, mga kababayan. Wala po sila nakikita at dapat imbestigahan. Pagka sila na ang issue ay korupsyon sa kanila. Hindi kaya? Pakinggan po natin ang Vice President. Lisa Marcos, naalala mo, nagpadala ka sa akin ng video? Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinakita mo ang muka ng tao doon sa video message mo. She's been working with us for the longest time. We trust her. You sent me written instructions about money. Millions a month. Wow. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd. Wow. Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd. Wala ka kang posisyon sa gobyerno, namimigay ka ng pera ng gobyerno eh. Sisirain mo yung tangal na mga kasama ko sa Office of the Vice President. Sasabihin niyo sa mga tao, nakaw yan, confidential funds yan. Niwala nga kayong isang proof na confidential funds yan. Naniwala lang kayo sa isang babae na ang pangalan ay Gloria Mercado na nagsabi confidential funds yan, na hindi nyo nga nilabas na wala pang confidential funds, meron ng white envelope. Kasi 2022 pa lang, may utos na ng pera sa DepEd. Lisa Marcos, naalala mo, nagpadala ka sa akin ng video? Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinakita mo ang muka ng tao doon sa video message mo. Grabe no mga tamay, grabe no? Grabe ang First Lady. Pero wala po silang yaw-yaw dyan. At wala rin pong yaw-yaw ang media dyan. Wala po. Kailangan po nilang itago yan at pagtakpan at dalhin po sa impeachment ng Vice President. Pero sino po ba talagang magnanakaw at kurap ng gobyerno na hindi po ito pinalalabas at iniimbestigahan ng gobyerno? Lalong-lalo po ang mainstream media. Wala. Walang yaw-yaw po. Ito pa po isa. Yung matitindi pong magnakaw di umano sa ating kabangyaman. Yung talagang totoong mga magnanakaw di umano. Ito po ang sabi ng Vice President. Kung sino ang totoong magnanakaw. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. Halimbawa ko dito, medyo mahaba ito, kaya pagpasensyahan mo. Ang halimbawa ko dito, sa DepEd muna tayo. Sa Department of Education, noong taong 2023, merong 5 billion na inapprove para sa classroom construction. Nagulat ako kasi merong mga lumapit na miyembro ng House na humihingi. Hinihingi nila yung 5 billion, parte ng 5 billion na budget. Wala kasi akong experience sa ganyan. At saka ang pagkakaintindi ko, pag inapprove na yan ng Office of the President, ibibigay na yan, didiretso na yon sa approval at trabaho ng Department of Education sa construction ng mga classroom. Nagulat ako, may humingi
Magkano ba ang amin dyan? Magkano ba ang amin dyan? So sinabi ko, hindi pwede ito. Kasi, ang mangyayari nito, hindi magagawa ng Department of Education ang trabaho namin na mag-construct ng classroom ayon sa classroom backlog at sa prioritization base sa backlog at sa classroom construction. So sinabihan ko yung isang congressman, sabihan ninyo si Martin Romualdez na hindi pwede chap-chapin ang classroom construction na 5 billion. Kaya kung makikita ninyo sa budget proposal na approved ng Office of the President, 5 billion yon. Pero nung lumabas yung GAA o yung budget approved noong 2023, naging 15 billion siya. Dahil hindi nga ako pumayag na kunin yung 5 billion, dinagdagan nila ng 10 billion yung classroom construction ng Department of Education. Yung 10 billion na yon hindi kontrolado ng Department of Education. Controlled yon ni Congressman Zaldico at Congressman Martin Romualdez. Hindi ko na kailangan ng corroborative witness dito dahil makikita nyo yon sa papel. Makikita ng taong bayan yon sa papel. NEP, 5 billion, lumabas ang budget approved, 15 billion. So maiintindihan niyo, 'di ba? Bakit pa tayo magbo-budget hearing para sa Office of the Vice President? 2 tao lang naman ang nasusunod sa budget ng bayan natin. Halimbawa, taong 2024. Kung makikita niyo, ang approved na budget ng Office of the President para sa classroom construction ay 19 billion. Noong lumabas na ang House version ng Appropriations Bill ay naging 24 billion ito. So, approved 19 billion, paglabas sa House, naging 24 billion. At doon sa 24 billion na yon, kung hahanapin mo sa papel, kinuha nila ang 5 billion ng repairs ng classrooms at nilagay nila doon sa 19 billion para maging 24 billion siya. So ang naiwan sa repairs, sa kawawang mga classroom, ay 1 billion. Kaya, makikita nyo, sa papel, nandyan yan. Naging 24 billion. At hindi lang yan, dahil noong 2023 ay hindi ako pumayag na hindi masunod yung DepEd na rules sa paano mag-classroom construction based on need. Ang ginawa ngayong 2024, inattach nila ang listahan na kung saan gagawin ang mga classroom construction worth 17 billion. Makikita nyo yon sa papel. Pagdating namin sa Senate, nakita yon ng mga senador. Tinanong nila ang Department of Education, totoo ba o hindi totoo na galing sa inyo ang listahan ng 17 billion ng mga classroom construction? Grabe, no? So sabi namin sa mga senador, hindi totoo. Hindi namin magagawa yung trabaho namin. Hindi natin masosolve ang classroom backlog kung ganito ang nangyayari. Pwede ba ninyo kaming tulungan? Yung mga senador naman, very helpful sila. Oo, tulungan namin kayo. Yan po mga tabay. Grabe, no? Grabe. Ang totoo at tunay ayon sa Vice President kung sino ang tunay at totoo na mga korap sa gobyerno. 2 tao lang daw po, mga tambay, ang nagdadagdag ng mga extra pondo na wala naman po ito sa proposal o proposed budget ng isang DepEd Secretary noong panahon po ni BP Sara. Diba? 2023 at 2024. How many billions? 10 billions na doon sa 2023. Sa DepEd pa lang. Hindi kontrolado ng Vice President yon noong panahon siya ay Secretary. Kontrolado po ng 2 tao na sinasabi.
Saldico, at syempre po ang tinatawag niyang tambaluslos. Grabe, no? Sino po ba talaga ang dapat ma-impeach? Sino po ba ang dapat mabitay? Masilya elektrika. Sa dami ng kinuha, yata nilang pera sa atin, sa ating buwis. Sino po? Mga senador. Itong mga senador, nagbubulag-bulagan lang po ito. Kasi mismo sila, alam nila. Alam ng karamihang senador ang ginagawa ng 2 tao sa Kongreso. Ang Saldico at ang tinatawag na tambaluslos. Ayan, ayon na mismo yan. Ayon na mismo yan sa Vice President. Alam nila ang ginagawa. Mga extraordinary. Lalo po pagka napunta na sa BICAM. Kaya nga po tayo nagtataka, no? Kung talagang hindi mo pinupolitika ang Vice President, yung politically motivated lahat yan, demolition job sa ginagawa nilang pagpapabagsak. Dahil pagtatakpan po nila talaga yan eh. Yung natuklasan ng Vice President, talaga pong pagtatakpan nila lahat ang kanila anomalya gamit po ang impeachment ng Vice President. At dyan tayo magtataka. Karamihan ng mga senador, alam po nila mismo ang gawain nila pagdating sa ating pera. Korupsyon, di umano. Pero sila ngayon ang lumilitis sa isang Vice President na mismo sila alam nila na malinis ang paggamit ng pera ng pondo ng bayan ng Vice President. Lalong-lalo nung panahon na siya ay DepEd Secretary at ang kanyang mga confidential at intel fund. Di po ba? Kaya nga lang po, hindi po yan ang layunin ng mga politiko. Mga korap na mga politiko, hindi po yan ang layunin nila. Kaya nga po sila gigil na gigil. Binadgetan nila yan, di umano. Trilyon ang lumalabas dyan. Ayon sa Senadora Amy Marcos. Ang kanyang mga sinabi dyan. Di po ba? Kaya nakakalungkot lang, ano? Ganito nangyari sa ating bansa dahil sa sobrang kagahaman sa pera, pagiging greedy sa kapangyarihan. Ganito po, ang ating bansa ay lugmok na lugmok. Dahil dinala lang po tayo ng administrasyong ito sa sobra pong kaswapangan, ganid at greedy sa kapangyarihan at may bonus pang pera at pulburon ayon sa Vice President. Di po ba? Tapos sila ngayon, ang tatayong mga huwes o mga judges sa impeachment na mismo sila alam nila ang katotohanan kung sino talaga ang mga magnanakaw sa gobyerno. Alam po nila yan. Yung mga senador na yan. Dahil kasabwat po ang karamihan dyan, di umano. Sila po yan. Sila ang kumukontrol ng pera ng bayan. Pero ang pinagbibintangang korap at magnanakaw ay ang isang matino na Vice President Sara Duterte dahil hindi nila magugustuhan na maging presidente yan sa dami na natuklasan yan na korupsyon, anomalya, kasama na ang First Lady. Di po ba? Ano? Galit na galit siya sa First Lady. Walang posisyon at hindi halal ng bayan pero nagpapamigay ng pera ng bayan. Di po ba? Anong klaseng First Lady yan? Dahil nga po, grabe silang kumontrol ng kapangyarihan. Lahat kaya nilang gawin kahit ito'y paglabag man sa batas. Dahil sila'y matinding humawak nito. Lalo-lalo ang kapangyarihan. Di po ba? Lahat po'y kaya nilang suwayin. Di po ba? Kaya nilang gawin kahit labag sa batas. Di po ba? Yung ginawa na nga lang nila kay dating Pangulong Duterte, tama po ba ang proseso ng batas noon? Di po ba hindi? Kaya nilang gawin. Dahil nga magkakakampi na sila. Lalong-lalo ang mainstream media na wala man lang itong say, yaw-yaw, question sa mga congressman at mga senador. Lalong-lalo rito sa mga issue na pinag-uusapan ngayon sa impeachment. Ano ba pinag-uusapan sa impeachment? Di po ba pondo, budget ng DepEd at ng confidential fund ng Vice President na mismo ang COA nagpapatotoo na dokumentado lahat. May resibo pa ang Office of the Vice President sa kanyang mga confidential intel fund at ganun din sa DepEd. Dokumentado lahat. Pati ang mga anomalya na ginawa ng ng First Lady ayon sa Vice President at ang mga anomalya na ginawa ng 2 tao sa Kongreso, dokumentado. Nakikita ng tao kung paano nila nilalapastanganan. Di po ba ang pera natin? Ayun, dokumentado. Malinaw na malinaw.
Yung 5 billion mahigit na proposal o proposed budget ng Vice President nung siya po'y DepEd Secretary at hindi siya pumayag sa mga anomalya na gusto ng dalawang tao na sinasabi po, ano po ginawa nung hindi pumayag ang Vice President sa gusto nila? Dinagdagan nila sa BICAM. Biglang lumobo at walang kontrol ang Vice President doon sa dinagdag nila. DepEd pa lang yan, mga kababayan. Paano na yung ibang departamento natin? Sige nga. Katulad po ng mga DSWD, gaano kaya kalaki dinadagdag nila dyan? DPWH, gaano kaya kalalaki ang dinadagdag nila extraordinary dyan? Sige nga, dahil kontrolado nilang pera natin. PhilHealth, di ba? Na-disgrasya na nga. Nakuha pa rin. Di ba? DOH, gaano kaya kalaki dinadagdag nila dyan? Mga kababayan. At napakarami pa na ahensya ng gobyerno na po pwede nilang lagyan ng extraordinary. Priority! Kaya ang tanong po natin dito, ang tanong ni Kamanong, sino ba talaga ang totoong mga magnanakaw sa gobyerno na limpak-limpak, bilyon-bilyon ang nawawala sa pera natin taon-taon? Sino po ba, mga kababayan, ang totoo? Kasi dito, pamumulitika ito eh. Pinababagsak nila ang isang Vice President na walang anomalya, walang korupsyon. Ang nagpapabagsak mismo ay napakaraming korupsyong issue. Senado at Kongreso, nahandyan ang issue ng napakalalaking korupsyon. Di po ba, mga kababayan? Pero sila nag-i-impeach, Kongreso at Senado. Unbelievable. Di po ba? Puro kawatan. Napakaraming issue na korupsyon ng Senado at Kongreso, mga kawatan, pero sila ngayon ang umuusig sa matinong politiko dahil sa sinasabing sobrang ganid, swapang, greedy ang mga politikong ito. At gamit na gamit sa paninira sa Vice President ay ang mainstream media. Hindi po ba? Nagtatanong lang si Kamanong, gamit at ginamit din nila mga makakaliwang grupo para ma-impeach ang Vice President. Di po ba? Lahat na sila. Nagsama-sama na ang pinakamasasamang tao yata sa kasaysayan ng ating bansa, di umano, ay nagsama-sama na nung pumasok ang binagoong Pilipinas. Hindi kaya lahat na ng klase ng masasama ay nagsama-sama na sa gobyernong ito? Hindi kaya? Hindi naman masama magtanong. Di po ba? Nagkampi-kampi? Lahat na ng masasamang tao. Di kaya? Kaya yan po napagkikita natin. Araw-araw laman ng balita ang impeachment ng Vice President. Pero wala po tayong nakikitang araw-araw na balita na ibinabalita ang isang damukal na korupsyon sa ating bansa. Lalong-lalo po ang mga bilyong-bilyong nakukuha nilang extraordinary mga inidinadagdag nila sa pondo ng bawat ahensya na nangyari sa dating DepEd Secretary na Vice President. Dokumentado yan. Lalabas po yan. Sana po lumabas po yan sa impeachment. Dahil ang issue po ay DepEd, yan po. Pera sa DepEd. Grabe po ang nilagay po nila yan. Dokumentado po ang Vice President yan. Meron po mga dokumentado po yan. Meron po yan mga papel na ginawa nila. Ang korupsyon, di umano na yan. At ganun din po sa First Lady. Ginamit din po niya ang DepEd para makakuha ng pera, di umano, sa DepEd ang First Lady. Nagpapamigay daw po ng pera ng taong bayan na wala naman siyang posisyon o hindi siya halal ng bayan. Di po ba? Grabe, no? Ganito po sila katindi. Kaswapang mga magnanakaw, di umano, sa pera ng bayan. Hindi po ba? Sino po kaya ang totoo at dapat mawala sa gobyerno? Ang Vice President po ba? O ang tambaluslos na tinatawag? Ang First Lady? Saldico? At ang grupo, institusyon ng Kamara at Senado? Sila pa lang yan. Wala pang issue ang Commander-in-Chief dyan. Mas marami issue ng korupsyon din ang Commander-in-Chief. Hindi po ba? Kaya nga po mga tambay,
Kung talagang iiral ang tamang proseso ng batas at batas ang iiral, mauubos po ang politiko sa ating bansa. Mauubos po. Lahat po sila ay mai-impeach. Majority ng lingkod bayan, itong mga politiko na ito. Lahat po yan. Mabibilang mo na lang sa daliri po natin ang matitirang matinurian. Kung masusunod po ang tunay at hindi bias na batas. Lalong-lalo kung iimbestigahan ay korupsyon. Mauubos po lahat yan. Walang matitira halos na mga politiko. Dahil halos lahat po sila, majority, ay mga magnanakaw di umano. Hindi po ba? Dahil magmula yata sa taas, ay puro halos magnanakaw di umano. Paano pa yung nasa baba? Di susunod lang din sila. Dahil mga magnanakaw na yung nasa taas. Hindi po ba? Kaya, unbelievable. Di po ba mga kabayan? Yan. Ipinagmamalaki na Senado. Yan. Lilitisin na nila. Nag-oath na po sila, mga tambay. Nanumpa na ang mga judge na tatayong mga huwes o tatayong mga judges sa impeachment ng Vice President. Unbelievable. Sila yung may mga karga-karga na isang damukal na hindi maipaliwanag, hindi maimbestigahan ang pondo na ginagawa nila taon-taon, lalong-lalo ang 2025 national budget. 241 billion po din ang naisingit daw nila dyan nung kumukontrol ng pera, mga kabayan. At yung libro nila, ayaw buksan ng mga libro niyan. Bakit kaya? At walang mga public hearing ang mga pondo niyan. Bakit kaya? Isang damukal na sekreto itong institusyon na ito. Pero sila ngayon na nag-hearing, sinasabing hinihiring ang mga korap na mga politiko. Sino naman kaya ang maglilitis sa kanila? Sino kaya lilitis sa mga tao na ito? Sige nga. Yan din po tanong natin Taong bayan ang lilitis po dyan. Dahil hindi naman po malilitis ng men in uniform yan. Malilitis po ba ng men in uniform yan? Kung ang ating mga men in uniform yata ay mga tulog din, mahimbing na mahimbing ang pagkakatulog. Lalong-lalo sa nangyayaring korupsyon sa ating bansa. At lalong-lalo na sa issue ng pulburon at coke ng Pangulo. Tulog. Lalong-lalo sa ginawa sa dating Pangulong Duterte na kidnapping. Tulog. Wala silang pakialam dyan. Tulog na tulog ang mga general. Hindi naman po lahat, mga kabayan. Marami pa rin po tayong matitinong kapulisan at kasundaluhan. Pero sa panahon po ng binagoong Pilipinas, marami po yatang mga general ang silaw na silaw sa pakinabang yata. Kaya mga tulog, mga kababayan. Kaya nagkakaganito at nagkakandaleche-leche ang ating bansa. Dahil lang umiiral po sa ating bansa ngayon, ay puro mabubuting tao. Mga mabubuting nilalang na hindi po nagkakasala at wala po sa kanilang dugo na sila po yung mga magnanakaw. Hindi kaya? Maraming salamat po mga tambay. Yan po, ang nakita natin, nanumpa na po ang mga kapitapitagang mga senador na lilitis sa Vice President. Na mga walang bahid, ang karamihan dito'y walang bahid ng pagnanakaw at korupsyon, mga kababayan. Maraming salamat po sa gusto po ng ating tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At syempre po sa ating mga subscribers, maraming salamat po sa ating mga subscribers. Thank you po sa inyong lahat. Shoutout po sa inyo. At syempre po sa mga tumatangkilik po, maraming salamat po. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng biyaya sa inyong lingkod. Shoutout po, thank you po. Kingston, 123 ng Hong Kong. Eric Hershio ng Canada. Si Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany. Julieta Celona ng Sydney, Australia. Jem Aris ng United Arab Emirates. Jobilin Watanabe ng Japan. Ako si Pilam. Annie Joe. Teodorico Erguisa Jr., si Arfel Villacorta, Wills Bubbles 5697, Rosalina Team 888, at si Michelle Yamaguchi Vlog. Maraming salamat po sa mga biyaya po na inyo pong pinagkakalob. Ingat po, maingatan nawa po. At syempre po, bago po tayo magtapos, isama po natin sa ating mga panalangin at dasal na maingatan po ang pamilya Duterte
at makabalik na po sa lalong mabilis ang dating Pangulong Duterte sa ating bansa. Isama po natin sa dasal, mga kababayan. At magpapaalam po muli muna ang inyong mga tambay. Maraming salamat po. At ingat-ingat po tayo, mga kababayan. Paalam po muna. Bye-bye. Ingat-ingat po.